Hmm. Part 1 na Minsan na akong nagmahal ng buong puso. Iniisip ko pa lang ang mga panahong iyon, bumabalik ang mga alaala na parang pelikula sa aking isipan. Siya si Elmer, ang lalaking minahal ko ng lubos. Isang malalim at masalimuot na pag-ibig na nagbigay sa akin ng saya at lungkot ng sabay. Nagsimula ang lahat noong kolehiyo pa kami. Pareho kaming masayahin at mahilig sa adventure. Hindi ko akalaing magiging kami. Pero isang gabi sa isang party ay nagkalapit ang aming mga puso. Walang alinlangan, walang pag-aalinlangan. Kami nahulog sa isa't isa. Si Elmer ay maalalahanin, masayahin, at higit sa lahat, palaging nandyan para sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanyang parang laging may kulang, isang bagay na hindi ko mawari. Isang taon matapos ang aming pagsasama, nagbunga ang aming pag-iibigan. Sa kabila ng aming murang edad, tinanggap namin ang responsibilidad ng pagiging magulang. Naging masaya kami sa pagdating ng aming anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may lihim na bumabalot sa aming relasyon. Isang lihim na unti-unting lumulutang sa ibabaw. Isang araw, habang naglilinis ako sa aming bahay, may nakita akong lumang kahon sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay mga sulat at litrato na hindi ko inaasahan. Mga larawan ni Elmer kasama ang ibang lalaki, mga yakap at halik na malinaw na hindi para sa isang simpleng kaibigan. Paano ko ito hinarap? Isang bahagi ko'y nagalit, ngunit mas nangingibabaw ang kalungkutan at pagtataka. Sinubukan kong magpanggap na wala akong nakita, ngunit hindi ko maikubli ang sakit na bumabagabag sa aking dibdib. Sa bawat ngiti ni Elmer, naroon ang tanong na hindi ko mabitawan. Bakit? Hanggang isang gabi, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Habang tahimik kaming nag-uusap sa sala, tinanong ko siya, Elmer, mahal mo ba talaga ako? Natigilan siya. Sa mga mata niya'y bakas ang kaba at pag-aalala. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Sa sandaling iyon, alam ko na kung ano ang isasagot niya, ngunit umaasa pa rin akong mali ako. Joy? Bulong niya, halos pabulong, mahal kita, pero may bagay akong hindi ko masabi sa'yo. Sa mga salitang iyon, bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit? Poot? O awa? Sa kabila ng lahat, ang isang bagay na tumatak sa akin ay ang katotohanan na ang taong minahal ko ng lubos ay may ibang kinahuhumalingan. Isang parte ng pagkatao niya na hindi ko kilala. Sa gabing iyon, hindi ko na siya pinilit pang magsalita. Alam kong mahirap para sa kanya ang aminin ang katotohanan. Ngunit sa puso ko, alam kong oras na para harapin ang katotohanan. Kinabukasan, nagdesisyon akong umalis muna ng bahay. Kailangan kong mag-isip, kailangan kong malaman kung paano ko haharapin ang bagong kabanatang ito ng aming buhay. Sa pag-alis ko, nabalot ng katahimikan ang aming tahanan. Isang katahimikang puno ng mga tanong at pagdududa. Paano na ang anak namin? Paano na ang kinabukasan namin? Ngunit ang mas malaking tanong ay paano ko haharapin ang katotohanan na ang lalaking minahal ko ay may lihim na hindi ko inaasahan. Pagdating ko sa bahay ng mga magulang ko, hindi ko mapigil ang aking mga luha. Sa bawat pagpatak ng ulan sa bintana, kasabay nito ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sa kabila ng lahat, kailangan kong maging matatag para sa anak ko, para sa amin ni Elmer. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay isang panaginip na hindi ko magising-gising? Pagkalipas ng ilang taon mula nang maghiwalay kami ni Elmer, natutunan ko nang magsimula muli. Hindi naging madali ang lahat, lalo na para sa aming anak na si Mia. Isang araw, habang nag-ayos ako ng mga gamit sa bahay, napansin ko ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama ko. Dito ko iniipon ang mga alaala namin ni Elmer. Sa tuwing titingnan ko ito,
Bumabalik ang lahat ng sakit at saya na naramdaman ko noon. Nagsimula akong magtrabaho bilang isang freelance writer. Sa ganitong paraan, mas nabibigyan ko ng oras si Mia. Lumaki siyang smart at malambing. Mga katangian na namana niya sa kanyang ama. Sa kabila ng lahat, hindi ko siya ipinagkait kay Elmer. Paminsan-minsan, binibisita siya ng kanyang ama. At alam kong kahit paano, sa likod ng kanyang mga mata, nasa kanya pa rin ang mga bagay na minahal ko noon. Isang gabi, habang kami ni Mia ay nagkukulitan sa sala, biglang tumunog ang aking telepono. Si Elmer. Hindi ko alam kung bakit, pero may kaba sa dibdib ko habang sinasagot ang tawag. Joy? Mahinahong sabi niya. Kailangan nating mag-usap. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Napatingin ako kay Mia na nooy abala sa paglalaro ng kanyang mga laruan. Sige, bukas sa usual na lugar? Oo, salamat, sagot niya bago binaba ang telepono. Kinabukasan, nagpunta kami ni Elmer sa isang paboritong kafe na madalas naming pinupuntahan noon. Ngayon, tila hindi na ito kasing saya ng dati. Nakita ko agad si Elmer na nakaupo sa isang sulok. Namayat siya at tila may dinadalang mabigat na problema. Anong meron, Elmer? Bungad ko habang naupo sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Joy, alam kong hindi naging madali ang lahat para sa atin. Pero sa tingin ko, oras na para malaman mo ang totoo. Pinigilan ko ang sarili kong magtanong pa. Alam kong may mas malalim na dahilan ng lahat ng ito. Hindi lang ang pagiging bakla ang sekreto ko. Patuloy niya. May isa pa akong bagay na matagal ko nang itinatago sa iyo. Bigla akong kinabahan. Ano yon, Elmer? Bago pa kita nakilala, may nakilala akong babae sa ibang bansa. Naging magkaibigan kami. At sa isang iglap, naging mas malalim ang aming ugnayan. Nagkaroon kami ng anak, Joy, pag-amin niya, habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Bigla akong natulala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Anak? Ibig sabihin, may kapatid si Mia? Tumango siya. Oo, at hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito sa kanya. Pero kailangan na niyang malaman. Kailangan ko na ring harapin ang katotohanan ito. Nakaramdam ako ng lungkot at galit. Hindi ko alam kung ano ang mas matimbang sa nararamdaman ko. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko pababayaan si Mia. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Isang malaking lihim na naman ang nabunyag. At hindi ko alam kung paano ito tatanggapin ng anak ko. Hindi rin ako makapagdesisyon kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito kay Mia. Habang nag-iisip ako, biglang pumasok si Mia sa kwarto ko. Mommy, bakit ka umiiyak? Tanong niya, puno ng pag-alala. Ngumiti ako kahit nanginginig ang boses ko. Wala, anak. May naalala lang si Mommy. Okay, sagot niya habang niyayakap ako. Basta andito lang ako, Mommy. Sa yakap niya, naramdaman ko ang tibay ng loob. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Alam kong darating ang araw na kailangan niyang malaman ang lahat, pero hindi ko pa rin alam kung paano sisimulan. Ngunit sa gitna ng mga iniisip ko, isang text mula kay Elmer ang dumating. Joy, may isa pa akong kailangang sabihin. Mas importante ito kaysa sa nauna. Pakiusap, magkita tayo ulit bukas. Hindi ko alam kung ano pa ang pwedeng mas maging importante kaysa sa nalaman ko ngayon. Pero kailangan ko itong malaman. Kailangang maging malinaw ang lahat para sa kinabukasan ni Mia. Habang nakatingin sa labas ng bintana, isinara ko ang mga mata ko. Puno ng mga tanong at takot, pero handa akong harapin ang lahat para sa anak ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko pa rin maintindihan. Ano pa kaya ang tinatago ni Elmer na mas mahalaga pa sa nalaman ko ngayon? Sa mga oras na iyon, isang bagay ang tiyak. Ang susunod na pagkikita namin ni Elmer
ay maaring magbago ng lahat. Sa paglipas ng mga taon, ang mga alaala ng nakaraan ay tila isang lumang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa aking isipan. Matapos ang lahat ng nangyari sa amin ni Elmer, hindi ko akalaing magkakaroon pa kami ng koneksyon muli. Ngunit heto kami ngayon, magkasama sa isang hindi inaasahang sitwasyon na tila ipinagtagpo ng tadhana para sa ikabubuti ng aming anak na si Liam. Isang hapon, habang ako'y nag-aayos ng mga gamit ni Liam sa kanyang kwarto, biglang tumunog ang aking telepono. Si Elmer ang nasa linya. Madalang kaming mag-usap, ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila lumalapit siya sa amin ni Liam. May kakaiba sa tono ng kanyang boses, isang halong kaba at pananabik. Joy, pwede ba tayong panandahang magkita? May mahalaga akong sasabihin. Ani Elmer, hindi ko mapigilang makaramdam ng kaba. Alam kong may kinalaman ito kay Liam, pero ano kaya ang nais niyang iparating? Pumayag ako at nagkasundo kaming magkita sa isang tahimik na coffee shop sa tabi ng isang parke. Pagdating ko sa napagkasunduang lugar, nakita ko agad si Elmer. Nakaupo siya sa isang sulok, tahimik na nagkakape. Nakita ko ang kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit may liwanag ding sumisilip mula roon, parang isang pag-asa. Joy, salamat at dumating ka, bungad niya habang umupo ako sa kanyang harapan. Gusto kong malaman mo na nagdesisyon akong maging mas aktibong bahagi ng buhay ni Liam. Alam kong hindi naging madali para sa iyo ang lahat ng ito, pero gusto kong bumawi. Gusto kong maging mas mabuting ama para sa kanya. Naramdaman kong tumibok ng mabilis ang aking puso. Matagal ko na ring hinihintay ang pagkakataong ito, ang makita si Elmer, na nais maging bahagi ng buhay ng aming anak. Ngunit kasabay ng saya ay ang takot. Paano kung hindi magtagal ang kanyang desisyon? Paano kung magbago na naman ang ihip ng hangin? Hindi ko alam kung paano ito magagawa, Elmer. Sagot ko. Pero kung seryoso ka, handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para kay Liam. Nakita ko ang pagkislap ng kanyang mga mata. Alam kong seryoso siya, at iyon ay sapat na para sa akin sa mga oras na iyon. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa mga plano para kay Liam. Mula sa mga aktibidad na pwede nilang gawin hanggang sa mga simpleng bagay tulad ng pagpunta sa paaralan. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong unti-unting bumabalik ang aming dating samahan. Hindi bilang magkasintahan, kundi bilang mga magulang na may iisang layunin. Ang mapabuti, ang kinabukasan ng aming anak. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, may nasabi si Elmer na ikinagulat ko. May isa pa akong gustong sabihin, Joy. Sinimulan niya habang nakatitig sa tasa ng kape. Nalaman kong may ibang dahilan kung bakit ko gustong maging bahagi ng buhay ni Liam. Napatigil ako sa pagsubo ng aking cake at tumingin sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Joy, may nalaman akong sikreto na matagal nang itinatago sa akin ng aking pamilya. Sabi ni Elmer habang bumibigat ang kanyang boses. At may kinalaman ito kay Liam. Hindi siya ordinaryong bata. May espesyal na bagay na nasa kanya. Hindi ko alam kung paano iyon tatanggapin. Ano ang ibig sabihin ni Elmer? Ano ang espesyal kay Liam na hindi ko alam? Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Elmer at doon ko napagtanto na ang sikreto niyang sinasabi ay hindi lamang basta usapin ng pagkatao, kundi maaaring usapin ng pagkakakilanlan ni Liam. Natapos ang aming pag-uusap na puno ng tanong at kaba. Habang pauwi ako, hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Elmer. Ano kaya ang sikreto na tinutukoy niya? At paano nito maapektuhan ang buhay ng aming anak? Sa pag-uwi ko, sinalubong ako ni Liam ng kanyang matamis na ngiti. Ngunit sa likod ng kanyang inosenteng mga mata, naroon ang isang bagay na hindi ko pa natutuklasan.
Isang bagay na magpapabago sa aming lahat. At sa kabila ng lahat, isa lang ang malinaw sa akin. Hindi ko hahayaang masaktan siya sa anumang paraan. Ngunit sa isang sulok ng aking isipan, naroon ang takot. Paano kung ang sikreto ni Elmer ay hindi ko kayang harapin? Paano kung ito ang maging dahilan ng pagkakawatak-watak ng aming pamilya? Ang mga susunod na araw ay puno ng tanong at pag-aalala. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko bibitawan ang pagkakataon na mapanatili ang aming pamilya kahit na ano pa ang kaharapin namin. Sa dulo ng lahat ng ito, naroon ang pag-asa na sa kabila ng mga sikreto at pag-alinlangan, matatagpuan namin ang aming daan patungo sa mas maliwanag na bukas. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na bumabalot sa aking dibdib habang naglalakad ako papunta sa coffee shop kung saan kami nagkasundong magkikita ni Elmer. Matagal-tagal na rin simula noong huli kaming nag-usap ng masinsinan. Pakiramdam ko'y may mabigat na usapan na namamagitan sa amin. Isang lihim na patuloy na bumabagabag sa akin mula noong maghiwalay kami. Pagpasok ko sa coffee shop, agad kong nakita si Elmer na nakaupo sa isang sulok. Nakangiti siya sa akin, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Naupo ako sa harap niya at nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Joy, salamat sa pagpunta. Bungad niya, sabay abot ng kamay ko. Alam kong marami tayong kailangang pag-usapan. Tumango ako. Oo, Elmer, kailangang magkaintindihan na tayo, lalo na para kay Alex. Si Alex, ang anak naming lalaki, ay lumalaki na at nagsisimula ng magtanong tungkol sa kanyang pamilya. Lahat ng batang kagaya niya ay may karapatan sa katotohanan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon ni Elmer para pag-usapan ang mga bagay na matagal na naming iniwasan. Joy, gusto kong malaman mo na kahit kailan, hindi ko sinadyang itago sa iyo ang tungkol sa akin, sabi ni Elmer habang nakayuko. Noong una, hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang sarili kong pagkatao. Alam ko naman ang totoo. Bago pa man kami nagkakilala ni Elmer, may mga sinyalis na. Ngunit sa kabila ng lahat, minahal ko siya. At sa tingin ko'y minahal din naman niya ako sa paraang alam niya. Elmer, naiintindihan kita. Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban. Sagot ko, sinusubukang gawing magaan ang usapan. Ngunit, ang importante ngayon ay si Alex. Kailangan niyang malaman kung ano ang totoo. Tumango si Elmer at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Handa akong sabihin kay Alex ang lahat. Gusto kong malaman niya na kahit ano paman ang aking kasarian, mahal na mahal ko siya bilang kanyang ama. Naaantig ako sa kanyang mga sinabi. Alam kong mahirap para kay Elmer ang sitwasyong ito. Ngunit handa siyang gawin ang tama para sa aming anak. At iyon ang pinakamahalaga. Habang tumatakbo ang oras, napag-usapan namin ni Elmer ang mga plano para sa hinaharap. Ang mga schedule na kailangang ayusin para sa pagbisita niya kay Alex at kung paano namin sasabihin ang katotohanan sa bata sa paraang hindi siya maguguluhan. Mahirap man, ngunit kinakailangan. Ngunit bago pa man kami maghiwalay ng araw na iyon, may sinabi si Elmer na ikinagulat ko. Joy, may isa pa akong kailangang ipaalam sa'yo? Ani Elmer. Halatang kinakabahan. May nakilala akong tao, sangina, isang lalaki. At gusto kong malaman mo na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob na aminin sa sarili ko ang katotohanan. Nabigla ako, hindi dahil sa may iba na si Elmer, kundi dahil sa kanyang katapatan. Naiintindihan ko na ito ang bagong yugto ng kanyang buhay, isang bahaging hindi ko nasaklawin, ngunit dapat kong igalang. Elmer, masaya ako para sa'yo. Tugon ko, pilit na ngumiti. Karapat dapat kang maging masaya. Ngumiti siya pabalik, kita sa kanyang mukha ang kaluwagan.
Salamat, Joy. Alam kong hindi ito madali, pero salamat sa pag-intindi. Nagpaalam na kami ni Elmer ng araw na iyon, ngunit hindi ko maiwasang makadama ng kakaibang pakiramdam. Parang may kulang, parang may hindi patapos. Ngunit hindi ko na ito binigyang pansin dahil ang mahalaga ay ang kapakanan ni Alex. Sa mga sumunod na araw, naging abala ako sa trabaho at sa pag-aalaga kay Alex. Ngunit hindi mawala sa isip ko ang huling sinabi ni Elmer. May isang bahagi sa akin na nagsasabing may hindi pa siya nasasabi, isang lihim na hindi ko pa nahuhukay. Isang gabi, habang natutulog si Alex, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sinagot ko ito. Hello? Bati ko, sinusubukan ng aking boses na hindi magpakita ng kaba. Joy? Sagot ng isang lalaking boses sa kabilang linya. Ako si Marco, ang partner ni Elmer. May kailangan kang malaman. Napatigil ako. Ang lamig ng hangin sa gabi ay biglang nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o kung paano haharapin ang bagong revelasyong ito. May kailangan akong sabihin sa'yo tungkol kay Elmer. Patuloy ni Marco, at sa kanyang boses ay may bahid ng urgency. Isang bagay na maaaring makapagpabago ng lahat. Penat. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagong kabanata sa buhay ko, isang hindi inaasahang pagliko na maaaring magdala ng mas malalim na pag-unawa o mas masalimuot na komplikasyon. Ngunit anuman ang mangyari, alam kong kailangan kong harapin ito, alang-alang sa akin at sa aking anak. Sa paglipas ng mga buwan mula nang malaman ko ang tunay na sexualidad ni Elmer, unti-unti kong tinanggap ang bagong anyo ng aming relasyon. Hindi ito naging madali, pero para sa kapakanan ng aming anak na si Mika, kailangan kong mag-move on at umangkop. Gayunpaman, sa likod ng bawat ngiti at biro, may mga tanong pa ring bumabagabag sa akin. Paano kung hindi ko malaman ang lahat ng lihim ni Elmer? Paano kung may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat ng ito? Isang araw ng Sabado, nagpasya akong dalhin si Mika sa parke. Mahilig siyang maglaro ng taguan at habulan. At ito ang pinakamagandang paraan para mag-enjoy siya sa araw. Habang naglalaro siya kasama ang ibang mga bata, napansin kong may pamilyar na anyo na papalapit. Si Elmer. Ngumiti siya sa akin at kahit may bahid ng kaba, sinuklian ko ito ng ngiti. Joy, kumusta? Tanong niya habang naupo sa tabi ko sa isang bangko. Mabuti naman, sagot ko. Ikaw? Kamusta ang buhay? Medyo magulo pero masaya. Ang dami kong natututunan tungkol sa sarili ko. Sabi niya habang nakatingin sa mga batang naglalaro. Masaya akong marinig yan, sagot ko. Si Mika, laging excited kapag kasama ka. Tuwang-tuwa siya sa mga kwento mo. Nakita kong lumiwanag ang mukha ni Elmer. Si Mika ang nagbibigay ng kulay sa buhay ko ngayon. Siya ang dahilan kung bakit gusto kong maging mas mabuting tao. Napangiti ako. Kahit papaano, natutuwa akong malaman na ang anak namin ang nagsisilbing inspirasyon niya. Pero sa kabila ng mga ngiti at masasayang sandali, may isang bagay pa ring hindi ko maalis sa isip ko. Alam kong may mas malalim pang dahilan kung bakit biglang nagbago ang lahat sa amin ni Elmer. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko, sinubukan kong gawing kaswal ang tono. Tahimik lang siya sa loob ng ilang segundo, tila nag-iisip. Actually, meron, sabi niya sa wakas. Okay. Ano yon? Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Joy, alam kong naguguluhan ka pa rin sa lahat ng nangyari. At gusto kong linawin ang lahat. Pero hindi dito, hindi ngayon. Gusto kong pumunta ka sa isang lugar. May ipapakita ako sa iyo. Sabi niya, seryoso ang mga mata. Naguguluhan man, naisip kong wala namang mawawala kung susubukan ko. Sige, kailan at saan?
Bukas ng gabi, punta ka sa lumang bahay sa dulo ng kalye ng Batubalani. Alam mo ba yon? Tanong niya. Oo, alam ko yon. Medyo eerie nga lang ang dating ng bahay na yon. Sagot ko, may halong kaba at excitement. Basta pumunta ka, may mga bagay akong gustong ipakita na makakatulong sa'yo para mas maunawaan mo ang lahat. Sabi niya, bago bumaling kay Mika, na masayang naglalaro pa rin. Kinabukasan, habang papalapit ako sa nasabing bahay, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Bakit sa lugar na ito niya napiling mag-usap kami? Ano kaya ang mga bagay na makikita ko rito? Pagpasok ko sa loob, nakita kong may mga lumang larawan sa pader, mga alaala ng nakaraan na tila ba may kwento. Sa isang sulok, may mga kahon na puno ng lumang gamit. Lumapit si Elmer, bit-bit ang isang lumang photo album. Ito ang gusto kong ipakita sa'yo, sabi niya habang binubuksan ang album. Ito ang mga larawan ng mga lumang kaibigan at pamilya ko, mga taong naging bahagi ng buhay ko bago pa kita nakilala. Habang tinitingnan ko ang mga larawan, may isang litrato na pumukaw sa akin. Isang larawan ni Elmer, yakap-yakap ang isang lalaki, na pamilyar ang mukha. Bigla kong naalala kung sino ito. Si Carlo, ang matalik niyang kaibigan noong college. Si Carlo? Tanong ko, puno ng pagtataka. Oo, si Carlo. Sagot ni Elmer, may lungkot sa tinig. Siya ang unang taong minahal ko. Pero dahil sa takot at pag-aalala sa sasabihin ng ibang tao, hindi ko siya nagawang ipaglaban. Bakit mo ito ipinapakita sa akin ngayon? Tanong ko, ramdam ang bigat ng kanyang mga saloobin. Dahil gusto kong ipakita sa'yo na hindi ko ginustong magtago. Natakot lang ako. At ngayon, gusto kong maging totoo sa sarili ko at sa mga taong mahalaga sa akin. Paliwanag niya. Naramdaman kong may luhang pumatak sa pisngi ko. Ngayon ko lang lubusang naintindihan ang pinagdaanan ni Elmer. Pero sa kabila ng lahat, may isang tanong pa rin ang hindi ko maalis sa isip ko. Elmer, may iba pa bang lihim na kailangan kong malaman? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, kinuha niya ang isang sobre mula sa bulsa at iniabot sa akin. Ito ang sagot sa lahat ng tanong mo. Sabi niya, bago ako iniwan na puno ng pag-aalala at pagtataka. Sa pag-alis ni Elmer, naiwan akong nag-iisip kung ano ang laman ng sobre. Sa pagbubukas ko nito, naramdaman kong ang revelasyon nito ang magbabago sa lahat ng alam ko tungkol sa kanya at sa aming pamilya. Ngunit hindi ko alam kung handa na ba akong malaman ang katotohanan. Hindi ko inasahan ang mga susunod na mangyayari matapos ang di inaasahang muling pagkikita namin ni Elmer. Matapos ang aming pag-uusap kung saan pareho naming inamin ang aming mga lihim. Tila may bagong kabanata na nagbubukas sa aming mga buhay. Napag-usapan namin na kailangan naming ipaalam kay Marco ang tungkol sa tunay niyang ama. Ngunit hindi namin inakala na magiging masalimuot ang lahat. Isang Sabado ng hapon, nagpasya akong kausapin si Marco. Pagkatapos ng kanyang paboritong palabas sa telebisyon, dahan-dahan ko siyang tinawag sa sala. Ramdam ko ang bahagyang pagkapit ng kaba sa aking dibdib habang iniisip kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng ito. Marco, may gusto akong sabihin sa'yo. Panimula ko, habang siya naman ay nakatitig sa akin ng buong atensyon. Alam mo, hindi madali para sa akin ito, pero mahalaga na malaman mo na ang totoo. Napatingin siya sa akin na may halong pagtataka at pag-aalala. Noon ko naisip na baka hindi pa siya handa. Pero wala na akong urungan. Kailangan ko itong sabihin. Alam mo ba si Tito Elmer? Tanong ko sa kanya. Tumango siya. Oo, ma. Siya yung laging bumibisita dito, di ba? Oo, siya nga. Sagot ko. Sabay lunok ng laway. Si Tito Elmer, siya ang tunay mong ama. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi siya agad nakapagsalita at tila nag-iisip ng malalim. Sa puntong iyon,
Lumapit si Elmer mula sa kusina, dala ang ilang snacks na paborito ni Marco. "Hi Marco," bati ni Elmer, sabay ngiti na naglalaman ng halong kaba at pag-asa. "Alam kong ito'y isang malaking sorpresa para sa'yo. Hindi ko inasahan ang magiging reaksyon ni Marco. Akala ko'y magagalit siya o magtatampo. Pero imbis nito, ngumiti siya at yumakap kay Elmer. "Tito Elmer, Dad, bakit hindi mo sinabi agad?" Napaluha ako sa kanyang sinabi. Ang pagyakap na iyon ay tila isang pagtanggap sa katotohanan na matagal naming inilihim. Sa kabila ng lahat, naroon ang pagtanggap at pagmamahal. Ngunit, sa kabila ng pagtatapos ng isang kabanata, may panibagong suliranin na nagbabadya. Ilang araw ang lumipas habang kami ni Elmer ay nag-uusap sa bahay. Isang tawag ang natanggap ko mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang narinig ko. "Joy, kamusta na?" Tanong ng boses na tila nagmumula sa nakaraan. Si Alex, ang matalik na kaibigan ni Elmer noong kami pa ang magkasama. "Alex, ikaw ba yan?" Gulat kong tanong. Hindi ko akalaing tatawag siya sa akin matapos ang ilang taon. Oo, ako nga. Kailangan nating magkita. Mahalaga ito." Sabi niya na tila may daladalang mabigat na balita. Nagkatinginan kami ni Elmer at alam kong narinig niya ang sinabi ni Alex. Nagsimula akong kabahan. Ano pa kayang lihim ang kailangan naming malaman? Kinabukasan, nagkita kami ni Alex sa isang maliit na kafe sa Maynila. Nang makaupo kami, agad niyang inilabas ang isang lumang envelope mula sa kanyang bag. "Ito ang dahilan kung bakit kailangan kitang makausap," sabi niya. Binuksan ko ang envelope at nakita ang ilang mga larawan at mga dokumento. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nagtaka ako kung paanong may kinalaman ito sa amin ni Elmer. Ngunit sa bawat larawan na aking tinitingnan, unti-unting nabubuo ang isang palaisipan na hindi ko inaasahan. "Joy, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero may anak na si Elmer bago pa man kayo nagkakilala," sabi ni Alex habang sa hangang mga salita niya'y tila tumutusok sa aking isipan. Napatigil ako sa kanyang sinabi. Paano ito nangyari? At sino ang ina ng batang ito? Sa puntong iyon, naramdaman kong muling bumabalik ang lahat ng kaba at pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Elmer. Ngunit isa lang ang sigurado. Ang lihim na ito ay magsisimula ng panibagong yugto sa aming buhay na puno ng mga tanong na kailangan naming sagutin. Habang pauwi ako mula sa kafe, dala-dala ko ang mga larawan at dokumento. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito kay Elmer, ngunit alam kong kailangan niyang malaman. Ang kanyang nakaraan ay tila nagbabalik upang guluhin ang kanyang kasalukuyan. Sa pagkakataong ito, paano namin haharapin ang bagong hamon na ito? Nang umagang iyon, nagising ako sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana ko. Ang mga huni nila ay tila nagpapaalala ng mga araw na walang alalahanin, mga araw na puno ng pag-asa at kasiyahan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at masayang alaala, may isang katotohanan na hindi ko pa rin matakasan. Ang relasyong meron ako kay Elmer. Noon, ito'y puno ng pagmamahalan at pangarap. Ngunit ngayon, ito'y komplikado at puno ng mga katanungan. Habang nakatitig ako sa kisame, patuloy kong iniisip kung paano ko ipapaliwanag sa anak namin ang katotohanan. Paano ko sasabihin sa kanya na ang tatay niya, ang taong hinangaan niya sa mahabang panahon, ay may lihim na hindi pa niya nalalaman. Isang lihim na, sa kabila ng lahat, ay hindi ko kayang ipagkaila. Nang bumangon ako, nakita kong gising na si Elmer at nagluluto ng almusal. Nakangiti siya habang abala sa kusina. At sa sandaling iyon, naisip ko kung gaano siya nagbago mula nang magdesisyon siyang maging bahagi ng buhay ng anak namin. Kahit papaano,
Naramdaman kong may bahagi pa rin sa kanya ang nagmamahal sa akin kahit na iba na ang direksyon ng kanyang puso. Good morning! Bati niya ng may kasamang ngiti. Gusto mo bang tumulong sa akin dito? Kahit na may agam-agam ako, ngumiti ako pabalik at sumagot. Siyempre naman, anong kailangan mong gawin? Habang abala kami sa paghahanda ng almusal, hindi ko maiwasang mapansin ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam kong may iniisip siya, isang bagay na maaaring pareho naming pinagmumula ng takot. Joy? Biglang sambit ni Elmer habang nakatingin sa akin. Iniisip ko lang, siguro panahon na para sabihin natin kay Liam ang totoo. Napatigil ako sa ginagawa ko. Alam kong darating ang araw na ito, pero hindi ko inasahan na magiging ganito kaaga. Sigurado ka na ba? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking tinig. Oo, sagot niya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa akin. Gusto kong marinig niya ito mula sa atin, hindi mula sa iba. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aming mga balikat. Alam kong tama siya. Kailangan naming maging tapat kay Liam, ngunit paano namin sisimulan? Paano namin ipapaliwanag sa kanya na ang tatay niya ay may ibang landas na tinatahak? Habang nasa gitna ng pag-iisip, narinig namin ang yabag ni Liam sa hagdan. Nang makita niya kami, lumapit siya at sumigaw ng, "Good morning, Mama. Good morning, Papa." Napangiti kami ni Elmer, ngunit alam kong nasa likod ng mga ngiti namin ang kaba ng katotohanang kailangan naming ihatid sa kanya. Pagkatapos ng almusal, pinili naming maglakad-lakad sa parke kasama si Liam. Habang naglalaro siya, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Elmer na mag-usap at magplano kung paano namin sasabihin ang lahat kay Liam. Siguro pwede nating gawing simple lang, mungkahi ko. Ipaliwanag natin sa kanya na kahit ano pa man ang mangyari, mahal na mahal natin siya. Tumango si Elmer, ngunit alam kong pareho kaming nag-aalala kung paano ito tatanggapin ng anak namin. Sa kabila ng lahat, umaasa kami na maiintindihan niya. Nang pauwi na kami, sa gitna ng masayang usapan at tawanan, napagpasyahan naming sabihin na ang katotohanan. Tinawag namin siya at nag-usap kami sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Liam, simula ni Elmer, may gusto kaming sabihin sa'yo ni Mama. Nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Liam. Mula sa pagiging masaya, ay tila nagkaroon ng bahid ng pag-aalala. Ano po iyon, Papa? Tanong niya habang nakatitig sa aming dalawa. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Anak, mahalaga sa amin na malaman mo na kahit anuman ang mangyari, mahal na mahal ka namin ng papa mo. Pero may isang bagay kaming gustong ipaalam sa'yo. Oo, anak, sabat ni Elmer. Alam naming bata ka pa para sa ganitong usapan, pero gusto naming maging tapat sa'yo. Ako ay may ibang nararamdaman. Hindi ko na itatago sa'yo na ako ay bakla. Nakita ko ang pagkalito sa mga mata ni Liam at sa sandaling iyon, naramdaman kong tila bumagal ang oras. Naghintay kami sa kanyang magiging reaksyon. Hindi alam kung paano niya ito tatanggapin. Bigla siyang ngumiti at nagsabi, "Basta po ba mahal tayo ng bawat isa? Okay lang po sa akin, Mama, Papa." Naluha kami ni Elmer sa kanyang sagot. Hindi namin inaasahan na tatanggapin niya ito ng ganon kadali. Ngunit sa kabila ng aming kasiyahan, isang tawag ang natanggap ko sa aking telepono. Isang tawag na magbabago muli sa buhay namin. "Joy?" sabi ng boses sa kabilang linya. "Kailangan mong pumunta dito kaagad. May nangyari kay Ben." Hindi ko inaasahan ang mga susunod na mangyayari. Sino si Ben? At ano ang nangyari sa kanya? Sa sandaling iyon, alam kong may panibagong pagsubok kaming haharapin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinubukang ipaliwanag kay Elmer na ang lahat ng nangyari sa nakaraan
ay bahagi na ng isang mas malawak na plano ng tadhana. Alam kong labis siyang nahirapan sa pagtanggap sa katotohanang siya ang ama ng anak ko, lalo na't sa simula pa lang ay batid niyang iba ang kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat, nandito pa rin kami sa iisang bubong, pinipilit na gawing normal ang isang sitwasyong sablay mula sa simula. Isang umaga, habang abala ako sa paghahanda ng agahan, napansin kong tila may bumabagabag kay Elmer. Tahimik lang siyang nakaupo sa hapag, nakatitig sa tasa ng kape, na tila ba may hinahanap sa ilalim ng itim na likido. Hindi ito ang karaniwang Elmer na nakilala ko. Palatawa, puno ng enerhiya, at laging may kwento. Ngayon, parang may anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Elmer, tawag ko, pilit na hinihikayat siyang magsalita. May problema ba? Nag-angat siya ng tingin, at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang isang uri ng takot na hindi ko pa nasaksihan sa kanya noon. Joy, simula niya, may kailangan akong ipagtapat sa'yo. Tumigil ako sa ginagawa at umupo sa tapat niya. Naramdaman kong may bigat sa kanyang sasabihin. Ano yon? Sabihin mo na, Elmer, alam mo namang nandito lang ako. Huminga siya ng malalim at saglit na nagbuntong hininga. Matagal ko nang itinatago ito, pero sa palagay ko, panahon na para malaman mo. May isang tao na gustong makilala ang anak natin. Natigilan ako. Sino? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Sa aming sitwasyon, ang pagdating ng bagong tao sa buhay ng anak namin ay hindi biro. Si Steven, sagot niya, at agad na naglaro sa isip ko ang mga alaala ng nakaraan. Si Steven, ang matalik na kaibigan ni Elmer mula pa noong kolehiyo. Alam kong malapit sila sa isa't isa, ngunit hindi ko inasahan na magkakaroon ito ng ganitong implikasyon sa buhay namin. Bakit naman siya interesado? Tanong ko. Pilit na iniintindi ang sitwasyon. Hindi ba't nasa ibang bansa na siya? Ngumiti si Elmer, ngunit bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Oo, pero bumalik siya. At, Joy, siya ang dahilan kung bakit hindi ko kayang maging ganap na ama sa anak natin. Mahal ko siya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga narinig. Alam kong may espesyal na koneksyon sina Elmer at Steven, ngunit hindi ko inakala na aabot ito sa puntong ito. At kung totoo ang sinasabi ni Elmer, ano ang magiging papel ni Steven sa buhay ng anak namin? Elmer, ano yung ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na itinatago ang panginginig ng aking tinig. Gusto mo bang ipakilala si Steven sa anak natin bilang ano? Joy, hindi ko alam. Sagot niya, bakas ang pagkalito sa kanyang boses. Pero alam kong may karapatan siyang malaman. Hindi ko kayang itago ito habang buhay. Hindi. Gusto kong magalit, gusto kong sumigaw, ngunit alam kong kailangan kong maging matatag para sa anak namin. Elmer, hindi ito madali, sabi ko, pilit na inuunawa ang kanyang pinagdaraanan. Pero kung talagang mahal mo si Steven at kung mahalaga siya sa'yo, kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. Tumango siya, ngunit bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Salamat, Joy. Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero sana maintindihan mo. Hindi ko alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng lahat ng ito. Ang tangi kong alam ay ang pagmamahal ko para sa anak namin. At kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang nag-ring ang cellphone ni Elmer. Sinagot niya ito. At sa kabilang linya, ay narinig ko ang boses ni Steven. Agad na nag-iba ang ekspresyon ni Elmer. Mula sa kaba, ay napalitan ito ng isang uri ng saya na hindi ko maipaliwanag. Habang pinagmamasdan ko siya, isang katanungan ang pumasok sa isip ko. Handang-handa na ba akong harapin ang bagong kabanatang ito ng aming buhay
kasama ang isang taong hindi ko inakalang magiging bahagi ng aming pamilya. At sa oras na iyon, naisip ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Paano kung hindi lang si Elmer ang may itinatagong lihim? Paano kung ako mismo ay may bahagi ng nakaraan na kailangang isiwalat? Ang tanong na ito ay nag-iwan ng kaba sa dibdib ko, isang kink na kailangan kong harapin sa mga susunod na araw. Sa ganitong sitwasyon, sino nga ba ang tunay na biktima ng mga lihim na itinatago namin? Hindi ko lubos maisip na ganito kabilis ang pag-usad ng mga araw. Parang kailan lang nang umuwi si Elmer galing Amerika at biglang bumalik sa aming buhay. Ngayon, narito kami sa isang maliit na kafe malapit sa baybayin, nag-uusap tungkol sa mga bagay na sa tingin ko ay di na muling mabubuksan. Joy, kamusta na si Junior? Tanong ni Elmer habang iniinom ang kanyang kape. Maayos naman siya, sagot ko. Pero alam mo naman, sobrang kulit at daldal, parang ikaw. Ngumiti si Elmer, pero may kapansin-pansing lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko maiwasang mapagtanto na siguro ay marami rin siyang pinagdaraanan na hindi niya maibahagi sa akin. Matagal kaming hindi nagkita at kahit paano, naisip kong nagbago na rin ang dynamics namin. Tulad ng dati, mahilig pa rin siya sa mga superhero. Tanong niya uli na para bang sinusubukang buksan pa ang mga pinto ng nakaraan. Oo, siya nga ang pinakamalaking fan ng mga yan. Palaging may suot na kapa kahit saan siya magpunta. Sagot ko, sabay tawa. Pero Elmer, seryoso, kailan mo ba balak sabihin kay Junior ang totoo? Napatigil siya at tila hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Joy, alam mo namang hindi ganoon kadali para sa akin. Paano kung hindi niya matanggap? Paano kung magalit siya sa akin? Naintindihan ko ang kanyang pangamba, pero kailangan naming harapin ito. Mas mahirap kung sa iba pa niya malalaman. Bata pa siya, oo, pero matalino. Hindi magtatagal. Magtatanong din yan. Napabuntong hininga si Elmer. I know, pero sana bigyan mo pa ako ng konting panahon. Gusto ko kasing maging handa siya at syempre handa rin ako. Tumango ako, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi kami maaaring maghintay ng matagal. May mga bagay na mas maganda kung mas maagang naipapaliwanag, lalo na tungkol ito sa kanyang pagkatao. Nagpatuloy ang aming usapan at hindi namin namalayang gabi na pala. Nang lumabas kami ng kafe, dinig na dinig ang alon ng dagat na tila umaawit sa katahimikan ng lugar. Joy, salamat ha. Kahit papaano, nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. Sabi ni Elmer habang naglalakad kami pabalik sa aming sasakyan. Walang anuman, Elmer. Masyado na tayong maraming pinagdaanan para hindi kita samahan sa bagay na to. Sagot ko, sabay yakap sa kanya. Nang makarating kami sa aking bahay, nakita kong gising pa si Junior. Nakaupo sa harap ng telebisyon habang nanonood ng paborito niyang cartoon. Nang makita niya kami, kaagad siyang tumakbo papunta kay Elmer at yumakap. Tito Elmer, kanina pa kita hinihintay. Sigaw ni Junior, puno ng saya sa kanyang boses. Napangiti si Elmer at binuhat si Junior. Ikaw talaga ha, ang laki-laki mo na. Balita ko, ikaw na daw ang superhero ng bahay na to. Tumawa si Junior at tumango. Oo, Tito. Ako si Super Junior. Ang mga sandaling ito'y tila mga perlas sa gitna ng kalituhan. Alam kong malapit ang loob ni Junior kay Elmer at sigurado akong magiging maayos ang lahat sa tamang panahon. Habang pinapanood ko silang maglaro, may kung anong bigat na nakadagan sa aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag, pero may bahagi sa akin na natatakot sa maaaring mangyari kapag nalaman ni Junior ang totoo. Pagkatapos ng ilang oras na paglalaro, tuluyan na ring nakatulog si Junior sa sofa. Dahan-dahan siyang binuhat ni Elmer at inilagay sa kanyang kama.
Habang inaayos niya ang kumot ni Junior, hindi ko maiwasang mapansin ang tila pag-aalalang nakaukit sa kanyang mukha. Elmer, tawag ko habang papalabas kami ng kwarto ni Junior. May gusto ka bang sabihin sa akin? Saglit siyang nagdadalawang isip bago nagsalita. Joy, may kailangan akong ipagtapat sa'yo. Medyo kinabahan ako, pero sinubukan kong maging handa. Ano yon? May isa pang dahilan kung bakit ako umuwi. Panimula niya. Bukod sa gusto kong makasama si Junior, may isa pa akong napag-alaman noong nasa Amerika ako. Napakunot ang noo ko. Ano yan? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. May kapatid si Junior, isang batang lalaki, at nandito siya sa Pilipinas. Halos hindi ko naisip ang narinig ko. Parang biglang bumagal ang oras at ang paligid ay parang naglaho. Ang dami kong gustong itanong pero wala akong masabi. Joy, kailangan ko ng tulong mo para mahanap siya. Pagpapatuloy ni Elmer, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pag-asa. May karapatan si Junior na makilala ang kapatid niya. Sa sandaling iyon, parang natutunaw ang lahat ng alam kong katotohanan. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin, pero alam kong ito ang simula ng mas malalim na kwento na kailangan naming harapin. At kung ano man ang mangyari, alam kong hindi ko ito haharapin ng nag-iisa. Nang muling magtagpo ang mga mata namin ni Elmer, para bang bumalik kami sa nakaraan, sa mga panahong puno ng mga pangarap at ilusyon. Hindi ko inakalang ang simpleng pagkikita namin sa isang reunion ng mga dati naming kaklase ay magdudulot ng ganitong gulo sa buhay ko ngayon. Magkahalong kaba at galit ang nararamdaman ko. Pero higit sa lahat, nais kong malaman ang katotohanan na matagal na niyang itinago. Joy, kailangan na nating mag-usap. Panimula ni Elmer habang tinititigan niya ako. Parang may naiibang liwanag sa kanyang mga mata, na para bang may sinasabi ito na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Oo, Elmer. Alam kong marami tayong dapat pag-usapan. Sagot ko habang kumukuha ng lakas ng loob. Naupo kami sa isang bakanting mesa sa isang sulok ng kapehan. Hindi ko alam kung paano sisimula ng usapan, kaya hinayaan ko na lang siyang unahin. Alam kong magulo ang lahat sa pagitan natin, lalo na para kay Alex. Ang sabi niya, tinutukoy ang anak namin. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko sinadyang makasakit. Pinagmasdan ko siya. Ang dating nobyo na ngayon ay isa ng estranghero. Elmer, bakit mo itinago ang totoo? Bakit mo ipinagkait sa akin ang karapatang malaman? Huminga siya ng malalim, halatang hirap sa pag-amin. Noon, takot akong tanggapin ang sarili ko. Takot akong husgahan ng mundo. Kaya pinilit kong maging normal, pinilit kong magmahal ng babae, kahit alam kong hindi iyon ang totoo kong nararamdaman. Naramdaman ko ang sakit sa kanyang tinig, pero hindi iyon sapat para mapawi ang hinanakit ko. At ngayon, paano na si Alex? Paano natin ipapaliwanag sa kanya ang sitwasyon natin? Joy, hindi ko alam. Pero gusto kong maging bahagi ng buhay niya. Alam kong hindi na natin maibabalik ang dati, pero sana'y mapatawad mo ako at mabigyan mo ako ng pagkakataon na maging mabuting ama para sa kanya. Nakatitig lang ako kay Elmer, pilit inaarok ang lalim ng kanyang sinseridad. Alam kong hindi ito magiging madali para sa aming lahat, lalo na para kay Alex. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maitanggi ang katotohanan na may karapatan din si Elmer sa buhay ng anak namin. Elmer, hindi madali para sa akin ang lahat ng ito. Pero para kay Alex, handa akong subukan. Sana maging tapat ka na ngayon. Ngumiti siya ng bahagya, bakas ang pag-asa sa kanyang mga mata. Salamat, Joy. Gagawin ko ang lahat para hindi ka magsisi sa desisyon mong ito. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, masaya akong makita na nagkaroon kami ng pagkakataon na ayusin ang lahat para kay Alex. Ngunit habang papalayo si Elmer,
Isang mensahe ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang numero. Naglalaman ito ng mga larawan ni Elmer kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Alam mo na ba ang tunay na dahilan kung bakit siya bumalik? Ang nakasaad sa mensahe. Agad akong kinabahan at naguluhan. Ano pa kaya ang hindi ko alam? Nakatayo ako roon, hawak ang cellphone, at hindi ko mapigilan ang muling bumalik ang takot at alinlangan. Kung anuman ang ibig sabihin ng mensahe, isa lang ang sigurado ako. Hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Sa likod ng lahat ng ito, may mas malalim na lihim na naghihintay na mabunyag. At sa pagkakataong ito, handa na akong malaman ang buong katotohanan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang bigat ng mga lihim na daladala ko. Hindi ko akalaing ang simpleng desisyon na itago ang tunay na pagkatao ni Elmer mula kay Eli ay magiging ganito kahirap. Pero paano ko nga ba ipaliliwanag sa isang 8 taong gulang na bata na ang tatay niya ay hindi ang tradisyonal na ama na inaasahan ng lipunan? Isang Sabado ng umaga, habang abala ako sa pag-aayos ng agahan, biglang pumasok si Eli sa kusina. Dala-dala ang isang larawan namin ni Elmer noong graduation namin sa kolehiyo. Nakangiti kaming dalawa, puno ng pag-asa sa aming mga mata. At wala kaming kamalay-malay sa mga pagsubok na haharapin namin sa hinaharap. Mami, bakit parang masaya kayo ni Daddy dito? Inosente niyang tanong. Napabuntong hininga ko. Oo, anak, masaya kami noon. Maraming alaala ang larawan na yan. Pero Mami, bakit hindi na kayo magkasama ngayon? May kislap ng kalungkutan at pagkamausisa sa kanyang mga mata na hindi ko kayang balewalain. Inilapag ko ang sandok na hawak ko at umupo sa tabi niya. Mahal ko, hindi lahat ng magkasintahan ay nagtatagal. Minsan, may mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyayari. Parang mga superheroes na hindi nagkakasundo. Tanong niya, pilit na inuunawa ang sitwasyon sa abot ng kanyang makakaya. Nak, mahal namin ang isa't isa bilang magkaibigan. Pero ang pag-ibig na iyon ay may mga hangganan na minsang mahirap ipaliwanag. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ngumiti. Pero tandaan mo, mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Ngayon, ang araw na nakatakda ang pagdalaw ni Elmer. Matapos ang agahan, nagdesisyon kaming magpunta sa park. Paboritong tambayan ni Eli. Habang nag-aabang kami sa pagdating ni Elmer, hindi ko maiwasang alalahanin ang mga panahon na kami pa ang magkasama. Hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang magiging reaksyon ni Eli kapag nalaman niya ang totoo tungkol sa kanyang ama. Nang dumating si Elmer, abot hanggang tenga ang ngiti ni Eli. Sinalubong niya ito ng mahigpit na yakap na agad na mangginantihan ni Elmer. Bahagyang kumirot ang puso ko. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pagmamahal ni Elmer para sa anak namin. Habang naglalakad kami patungo sa park, pansin ko ang tahimik na pag-uusap ni na Elmer at Eli. Tila may sariling mundo silang dalawa. At sa kabila ng lahat ng nangyari, natutuwa akong makita ang koneksyon nilang mag-ama. Pagdating sa park, agad na tumakbo si Eli patungo sa playground. Habang nakaupo kami ni Elmer sa isang bench, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Elmer, kailan mo balak sabihin kay Eli ang totoo? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Napabuntong hininga siya. Joy, alam kong kailangan na nating sabihin sa kanya. Pero natatakot akong baka hindi niya maintindihan. Ayokong masaktan siya. Nauunawaan ko, pero habang patagal ng patagal, mas mahirap itong ipaliwanag. Eli deserves to know the truth. Matagal siyang hindi sumagot. Tila nag-iisip ng malalim. Alam mo ba, Joy? Sabi niya sa wakas. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang bigat ng hindi pagsasabi ng totoo sa kanya. Pero hindi ko alam kung saan at paano magsisimula. Bago pa man ako makasagot,
Biglang tumakbo si Eli pabalik sa amin. Hawak-hawak ang isang kapirasong papel. Mommy, Daddy, tingnan nyo. May nagbigay sa akin ng note. Sabi niya, "You're a special boy and you have a special story to tell." Ano kaya ibig sabihin nito? Nagkatinginan kami ni Elmer. Parehong naguguluhan, pero may kutob na tungkol ito sa aming sitwasyon. Habang binabasa ko ang sulat, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May isang estranghero na tila may alam sa aming sekreto. Eli, saan mo nakuha yan? Tanong ni Elmer, halatang nag-aalala. Itinago po ng isang matandang lalaki sa ilalim ng lamesa sa picnic area. Sagot ni Eli, walang kamalay-malay sa tensyon na bumalot sa aming paligid. Hindi ko maiwasang hindi kabahan. Sino ang taong iyon? At paano niya nalaman ang tungkol sa amin? Habang pauwi kami, hindi maalis sa isip ko ang mensahe sa papel. Muli akong napatingin kay Elmer at sa mga mata niya, nakita ko ang parehong takot at pag-aalala. Alam naming pareho na hindi na ito simpleng usapin lamang ng pagkatao ni Elmer. May ibang nakaaalam at hindi namin alam kung ano ang balak niya. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing nang natutulog si Eli, nagdesisyon kaming harapin ang sitwasyon. Elmer, kailangan na nating malaman kung sino ang taong yun, sabi ko. At kailangan nating protektahan si Eli. Tumingin siya sa akin ng may determinasyon. Oo, Joy, kailangan nating gawin ito para kay Eli. Sa kabila ng aming pagkabalisa, alam naming ito ang tamang panahon para sa katotohanan. Ngunit, ang tanong, sino ang estrangherong may alam sa aming lihim? Bisperas ng Pasko noon, at ang lamig ng simoy ng hangin ay tila nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Nakatayo ako sa harap ng aming lumang bahay sa probinsya. Pinagmamasdan ang mga kumukutitap na ilaw sa paligid habang ang mga kanta ng Pasko ay maririnig sa bawat sulok. Kasama ko si Elmer, ang nobyo ko noon na ngayon ay matalik kong kaibigan at ama ng anak kong si Laila. Hindi pa rin ako makapaniwala sa takbo ng mga pangyayari sa buhay ko. Mula nang malaman ko ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Elmer, nagbago ang lahat. Natutunan kong tanggapin at mahalin siya sa kung ano siya. Ang huling bagay na gusto ko ay ang mawala ng ama si Lila. At para sa akin, si Elmer pa rin ang pinakamabuting tao para sa kanya. Kahit pa may lihim siyang itinatago. Ngunit sa gabing ito, tila may bumabagabag kay Elmer. Halata sa kanyang mga mata ang lalim ng iniisip. Nais ko sanang tanungin siya, ngunit pinili kong manatiling tahimik at bigyan siya ng espasyo. "Joy!" Sabay hawak niya sa aking kamay. Dinig ko ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. "May kailangan akong sabihin sa iyo." Nagkatinginan kami at naramdaman ko ang bigat ng kanyang saloobin. "Ano yun, Elmer?" Tanong ko, sinusubukang itago ang kaba sa boses ko. "Alam mo naman na mahalaga kayo ni Lila sa akin, di ba?" Panimula niya, tila nag-aalangan pa sa kanyang sasabihin. Tumango ako, hinihintay ang kasunod niyang mga salita. "May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang itinago." Naramdaman ko ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may sumagi sa isipan kong hindi ko inaasahan. "Ano yon, Elmer?" Ulit kong tanong, ngayong mas nag-aalab ang aking kuryosidad. Huminga siya ng malalim. "Joy, may karelasyon ako. Halos hindi ako makahinga sa narinig." "Karelasyon? Ibig mong sabihin, may boyfriend ka?" Tanong ko, pilit iniintindi ang sitwasyon. Tumango siya at nagpatuloy, "Oo, si Marco. Matagal na kaming nagkikita." Hindi ko alam kung paano ako dapat mag-react. Isang bahagi ng puso ko ay nasaktan, ngunit may bahagi ring nakaramdam ng kaluwagan. Sa wakas, natagpuan na ni Elmer ang kanyang tunay na kaligayahan. Ngunit paano na kami ni Lila?
Joy, hindi ko gustong itago ito sa'yo, pero hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin. Alam kong magiging mahirap ito, pero gusto kong malaman mo na hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa inyo ni Lila. Dagdag niya, puno ng sinseridad ang boses niya. Napalunok ako, pilit na hinuhulma sa isipan ang tamang salita. Elmer, hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero masaya ako para sa'yo. Ha, ang mahalaga ay naging tapat ka sa akin. Ngumiti siya, tila nabunutan ng tinik. Salamat, Joy. Sana'y maintindihan mo. Ngunit bago ko pa man mabigyan ng tugon ang kanyang sinabi, biglang bumukas ang pinto at tumakbo. Papalapit si Lila. Mama, Papa, sabi ni Lola, may surpresa daw siya sa atin. Masigla niyang sabi habang hinahawakan ng aming mga kamay at hinihila papasok. Habang papasok kami sa bahay, ramdam ko ang init ng pagmamahal ng pamilya. Pero sa likod ng lahat ng ito, may tanong na biglang sumagi sa isip ko. Paano kung hindi lang ito ang lihim ni Elmer? Paano kung may mas malalim pang dahilan ng kanyang pagkabalisa? Habang sinasalubong kami ng mga ngiti at yakap ng pamilya, nahulog ang tingin ko kay Elmer. May kung anong kakaiba sa kanyang mga mata, isang bagay na tila may gustong sabihin, ngunit hindi masambit. At sa gitna ng kasiyahan ng gabing iyon, natanong ko sa sarili ko, ano pa kaya ang hindi ko alam? Ano pa kaya ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti ni Elmer? Ang gabing ito ay puno ng mga tanong, at sa kabila ng kasiyahan, alam kong may mga bagay na kailangan pang matuklasan. Sa Pasko ng aming buhay, isa-isa nang nabubuksan ang mga regalo ng katotohanan. Ngunit handa na ba ako para sa susunod na kahon ng mga lihim na naghihintay na mabuksan?